Camille, ewan ko lang, bakit parang napapawalang sala yung lalaki? Yung babae dapat ang umiwas? Hindi ba dapat yung lalaki ang tumigil ng kakalapit? Pagdating sa ganyan, siguro unang-una, no, ikaw yung lalaki, ikaw yung lalaki, dapat lang siguro na isipin mo, legal kang may asawa. Pangalawa, bakit ka kinakailangan makipag-inuman sa kaibigan na babae? Pwede naman usually, di ba, pag sinasabi natin kaibigan na lalaki ang nakikipag-inuman. And then, pangatlo, kung meron mang ganitong klase sitwasyon na nakikipag-inuman ka sa mga babae, sana sinasama mo na lang si Aling Tess. Para sa ganun, hindi talaga abot sa pagsiselos. Ang selos kasi, normal naman yun na reaction, pero kung sinasabi na natin na umaabot sa punto na ganito, nag-aaway na kayo at lahat-lahat, mahirap. Dahil kasi, syempre, nagkakaroon ng trust issues. Siguro, Aling Tess, pagdating sa ganyan, sabihin mo rin sa asawa mo, yung ano talaga yung nararamdaman mo. Hindi yung sabihin mo mag-aaway kayo ni Tisay. Mas maigi sabihin mo yung tinatawag nating I statements. Parang sinasabi mo na, Gaw, alam mo ba kung ano nararamdaman ko? Ako, hirap na hirap yung pakiramdam ko dahil kasi ganyan, ganito. Tapos alam mo naman na hinahanap ko yung mga anak ko, tapos hindi mo man lang ako dinadamayan. So yung mga ganitong klaseng pagkakataon na sinasabi mo sa kanya, siguro ma-realize din ni Gaw na kailangan din maintindihan ka. Kasi hindi kayo nagkakaintindihan eh. Komunikasyon talaga ay importante dito para magkaayos kayo. Sana magkaayos nga talaga kayo. Attorney Lorna, sa hiwalayan na dahil sa third party, ano yung danyos na nakapaloob dyan? Unang-una, pag ganyan na legal wife, dapat merong konting trust, no? Kasi yung infidelity, kasi sa nakikita ko, minsan lang nag-inuman. Ang infidelity, may tinatawag na pattern of conduct. Yung parate. Yung parate, lagi silang nagkikita doon. O alas 5 na, mag-iinuman na sila. Yung may pattern of conduct, pumupunta sa sari-sari store na yan, nag-iinuman, almost araw-araw or twice a week, gano'n. Ano? Hindi lang minsan. Kung minsan, hindi pattern yun. Baka yung particular incident na yan, feeling may dahilan kung bakit naglaseng, no? So, number one, hindi dapat maniwala agad sa tinatawag na hearsay evidence. Yung hearsay evidence, sabi-sabi lang yan. Pero pag totoo yan, ang kaso dyan ay adultery. Ayun, adultery. Adultery. Nako. Pero parang malayo, kindatan lang. Malayo. Kindatan lang, tsaka minsan lang. At Correct. Thank you, Attorney Lorna. Ito na ngayon, Dr. Love. Ayon sa estadistika, ang lalaking 60 years old pataas, mas malaki ang tsansa ng mga liwa. Sa mga Pilipino, ha? 24%. Pag umabot ang 70 to 79, nagiging halos 30% ang nangangaliwa. Habang ang babae, pababa ng pababa ang tsansang mga liwa habang tumatanda. Anong masasabi mo? Well, sa mga lalaki na mainit pa ang katawan, maaaring tumaas ang antas. Dahil ang mga kapartner nilang mga misis, posibleng nawawala na ng libido, nawawala na ng interes sa sex, ano? Nawawala na ng gana. So, naghahanap sila ng iba. Pero ito, ang malinaw dito, unahin ko muna si Aling Tisay. Aling Tisay, ang kulturang Pilipino, pag may asawa ka na, poproteksyonan mo ang image ng asawa mo, ng iyong sarili, at ng pamilya mo. Iwasan na makipag-inuman sa ibang lalaki nang wala ang asawa mo. Diba? Kasi magsisimula ng sigalut yun. Chismis. Napuna ko lang si Gaw. Si Gaw, parang a man of few words. Kanina pa siya, wala siyang kakwento-kwento, walang katorya-torya, sabi nga. Oo, ang hirap sa isang magkarelasyon na ganyan, na parang nag-bog down ang communication. Kasi si Tess, may pinagdadaanan siya, may problema siya doon sa mga anak niya na hinahanap niya. Parang he doesn't really care. Nakita mo yung demeanor niya, parang wala siyang pakialam, no? Hindi ganoon. So, ang indikasyon dito, ang red flag dito, naputol yung komunikasyon. Naputol ang komunikasyon for whatever reason, I do not know. Kaya sa sobrang insecurity
ni Tess na pagtuunan ng pansin yung kakaibang kilos naman na nakikipag-inuman itong si Tisay dun sa kanyang asawa. Ang mahalaga dito, mabuo ang komunikasyon nilang dalawa.